Karamihan sa atin ay maswerte dahil mayroong mga tao na nagmamalasakit sa atin. Kaya kung magkakaroon ka ng pagkakataon, nais mo nga rin bang makabawi sa kanila? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Kenneth. Kenneth, iho, kumain ka na ba? Halika, ipaghahanda kita ng pagkain. Napangiti na lamang ang binata nang bumungad sa kanyang harapan ang mabait nilang kasambahay. Mabilis na nawala ang lahat ng pagod na kanyang nararamdaman dahil sa walang kapantay nitong pag-aasikaso. Mahigit 10 taon na nga rin ito nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Kaya itinuturing na nga rin niya ito bilang pangalawang nanay. Tamang-tama po, Yaya. Kanina pa rin po kasi ako hindi kumakain eh. Napakarami po kasi naming tinatapos sa eskwelahan. Kaya nawala na rin po sa isip ko na kumain sa tamang oras. Magalang na sagot ni Kenneth na mas lalong dumagdag sa pag-aalala ng kanyang yaya. Alam ko naman kung gaano ka kasipag sa pag-aaral, Kenneth. Pero sana naman iho, huwag mong kalimutang kumain ha. Ayoko pa naman nagkakasakit ka. Oo naman po, Yaya. Huwag po kayong mag-alala. Uubusin ko po talaga ang lahat ng ihahanda niyong pagkain ngayong hapon. Para naman po hindi masayang ang pagod niyo sa pagluluto. O siya, sige. Maiwan muna kita dito saglit ha. Sigurado ako, magugustuhan mo lahat ng mga pagkain ihahanda ko. Nakangiting sagot naman ng kanilang matandang kasambahay. At pagkatapos, pumunta na nga ito sa kusina. Habang abala ito sa pagluluto, kaagad na inilabas ni Kenneth ang kanyang munting regalo. Sa susunod na linggo pa naman ang kaarawan ng kanilang kasambahay. Subalit nakagawian na nga rin niya na ibigay ang kanyang regalo ng mas maaga. Napansin niya kasi na masyado na ring luma ang sapatos na ginagamit ng kanyang yaya. Kaya naman, binilan nga niya ito ng bagong sapatos. Hindi nga talaga may pinta ang matinding tuwa sa mukha ni Josie. Dahil matapos niyang dalhan ng pagkain ang kanyang binatang amo, mabilis na dumapo ang kanyang tingin sa inihanda nitong regalo. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na maluha dahil magmula noong nasa pudar siya ng kanyang mga amo, walang araw na hindi niya nararamdaman na espesyal siya sa mga ito. Happy birthday, Yaya Josie! Isukat niyo na po ang bago niyong sapatos. Nakangiting sabi ng binata. Kenneth naman. Nahiya na akong tanggapin ang regalong ito. Sa tingin ko, mas mahal pa ang nagastos mo kumpara sa buwanan kong sahod. Sampit ng kasambahay habang nakatitig sa pares ng sapatos na hawak niya. Ikaw naman talaga, Yaya oh. Hanggang ngayon po ba, nahiya pa rin kayo sa akin? Yaya Josie, dapat lang naman po talaga na makatanggap kayo ng regalo galing sa akin. Dahil napakasipag niyo pong mag-alaga sa akin. Sa katunayan nga po, kulang pa nga po ang lahat ng yan eh. Kung may gusto pa po kayo, sabihin niyo lamang po sa akin ha. Ikaw talaga, Kenneth oh. Pinapayak mo naman ako. Hindi ko naman kailangan ang ganitong klaseng mamahaling bagay. Sapat na sa akin na may trabaho ako at mayroong mga napakabait na amo. Hindi ko pa nga rin nagagamit yung mamahaling bag na binigay mo sa akin noong 1 taon eh. Salamat talaga sa inyo ha. Sobra-sobra na talaga ang tulong na ibinibigay ng pamilya niyo sa akin. Walang tigil sa pag-iyak na sambit ni Josie. Yaya Josie, tandaan mo po, wala naman po ako sa kinatatayuan ko ngayon. Kung hindi rin po dahil sa'yo, naaalala niyo po ba noong bata pa lamang ako? Kahit na pareho pong busy sila mami at daddy sa trabaho, hindi niyo po ako iniwan noong nasa ospital ako. Kaya mabilis po akong gumaling sa sakit ko. Hindi na rin po iba ang turing ko sa'yo. Kaya para po sa akin,
Hindi lang kayo basta-basta kasambahay lang. Pamilya ko na rin po kayo. Kaya gagawin ko rin po ang lahat para lang mapasaya ka. Ganun din ako, Kenneth. Hindi na rin iba ang turing ko sa'yo. Dahil para na rin kitang anak. Bigla ko tuloy naisip ang pamilya ko sa Pilipinas. Mabuti na lang talaga at mayroong malasakit ng mga amo ko. Salamat talaga sa pamilya nyo. Kahit pa paano, nababawasan ang pangungulila ko sa kanila. Sige, Yaya Josie. Gusto niyo po ba? Sabihin ko kila Mami at Daddy na payagan muna kayong umuwi? Mabilis na umiling si Josie sa tanong na yun. Alam niya kung gaano kabait ang binatang amo. Pero ayaw nga niya itong abusuhin. Noong nakaraang buwan lang kasi, pinagpaalam siyang uuwi ng Pilipinas para umattend sa graduation ng panganay niyang anak. Pumayag naman ng mga ito nang walang pag-aalinlangan. Halos araw-araw nga rin siya nagpapasalamat dahil sa mabait na pamilya na tumanggap sa kanya. Hindi nga ito katulad noong kanyang pinakaunang amo na masyadong malupit at mapagmataas. Para nga kay Josie ay talagang napakaswerte niya. Dahil kahit nasa ibang bansa nga siya ngayon, ay mayroon siyang mga Pinoy na amo din na sobrang bait. Nako iho, hindi na. Kahit naman nandito ako sa ibang bansa, halos araw-araw ko pa rin nakakausap ang mga anak ko. Kaya kahit papaano, nakakamusta ko sila. Oo nga rin pala, Kenneth. Nabanggit sa akin ng mami mo. Magpahinga ka daw ngayon ng maaga. Wala daw silang trabaho bukas. Isasama ka raw nila sa bakasyon. Talaga po ba, Yaya? Mabuti naman po. At matutuloy na ang plano namin. Ubusin ko lang po itong mga pagkain niluto nyo. At pagkatapos, magpapahinga na rin po ako. Nakangiti at magalang na sagot pa ni Kenneth. Kinabukasan, maaga pa lamang ay naghanda na nga siya dahil hindi pa nga rin doon nagtatapos ang sorpresa niya para sa kanilang kasambahay na malapit na nga rin sa kanyang puso. Sa katunayan, noong 1 linggo pa nga niya ito pinaplano kasama ang kanyang mami at daddy. Wala nga kasing kaalam-alam ang kanilang kasambahay na kasama nga ito sa kanilang magiging bakasyon. Gusto niya kasing iparanas sa kanilang kasambahay na magpunta sa isang magandang lugar para doon i-celebrate ang kaarawan nito. Noong nalaman nga ito ni Josie, hindi siya makapaniwala sa taus-pusong pagmamahal ng kanyang mga amo para sa kanya. Sigurado po ba kayo, ma'am? Isasama niyo po ako? Malayo po ata ang pupuntahan natin. Kaya siguro po, masyadong malaki ang magagastos niyo kahit sa pamasahe pa lamang. Nakakaya naman po. Nahihiyang tanong ni Josie, kaya't mabilis nga siyang nilapitan ni Donna. Ito ang mabait na nanay ni Kenneth. Josie, huwag mo nang isipin pa ang lahat ng mga gastusin. Hindi mo lang alam, pero para sa'yo talaga ang magiging bakasyon nating ito. Dahil bukod sa kaarawan mo, alam kong pagod ka na rin sa pagtatrabaho. Huwag kang mag-alala, dahil kahit magbabakasyon tayo, bibigyan pa rin kita ng bonus. Dahil nabanggit sa akin ni Kenneth na masyado ko talagang abala sa pag-aalaga sa kanya. Nakangiting sagot ni Donna. Tama si Donna, Yaya. At kung may kailangan ka pa, sabihin mo lamang yun sa amin, ha? Alam ko namang marami kang naiwang pamilya sa Pilipinas at lahat sila umaasa sa'yo. Sambit naman ni William. Ito ang daddy ni Kenneth. Maraming salamat po talaga, ma'am at sir. Tatanawin ko po talaga ang lahat ng mga tulong nyo sa akin bilang isang malaking utang na loob. Mas lalo ko rin pong pagbubutihin ang trabaho ko para naman po hindi masayang ang lahat ng kabaitan nyo sa akin. Emosyonal na sagot ni Josie. Dahil Josie,
Malaki rin ang utang na loob namin sa'yo. Kung wala ka dito sa mansyon, walang mabait na yaya na mag-aalaga sa anak namin. At hindi siya lalaki bilang isang mabuti at magalang na bata. Dugtong pa nga ng mga magulang ni Kenneth. Noong marinig ni Kenneth ang kanilang usapan, hindi magkamayaw ang matining tuwa sa kanyang puso. Masayang masaya talaga siya sapagkat isang bihirang pagkakataon lamang na makapiling niya ang kanyang mga magulang sa isang bakasyon. Dumoble pa nga ang kasiyahan yun dahil sa wakas, kasama nga rin nila si Yaya Josie. Ang pakiramdam nga ni Kenneth ngayon ay siya na nga ang pinakamaswerteng binata sa buong mundo dahil sa marangayang buhay at masayang pamilya na mayroon siya. Subalit, isang malaking dagok ang sumubok sa kanyang katatagan nang magkaroon ng isang malubhang karamdaman ang kanyang daddy. Pabalik-balik nga ito sa ospital at doon na nga rin nagsimula na maubos ang kanilang mga ipon. Half American nga itong si Kenneth dahil ang kanyang daddy ay isang Amerikano at Pinay naman ang kanyang mami. Pero maging ang kanyang mami ay hindi na nga rin nagawang tutukan ang trabaho dahil sa matinding lungkot at pag-aalala na nararamdaman nito para sa kanyang asawa. Walang gabing hindi niya ito nakitang umiyak na mas lalo nagpadurog sa kanyang puso. Masakit talaga para sa kanya na makitang nahihirapan ang kanyang mga magulang at wala man lang siyang magawa para matulungan ng mga ito. Nang dahil sa mga nangyari, nawalan na nga rin siya ng ganang pumasok sa eskwelahan at palagi na nga lamang siya nagkukulong sa kanyang kwarto. Buong akala niya, ituloy na nga rin siyang lulunurin ng kanyang kalungkutan. Pero mabuti na nga lamang, palagi nandyan ang kanyang yaya na si Yaya Josie. Kenneth, iho, kaninang umaga ka pa hindi kumakain. Baka magsakit ka na niyan dahil sa mga ginagawa mo. Nag-aalalang sampit ng kanilang kasambahay. Yaya, wala pa akong gana kumain. Palagi ko po kasing naiisip lahat ng hirap na pinagdadaanan nila mami at daddy ngayon. Sinisisi ko rin po ang sarili ko dahil wala po akong magawa para makatulong sa mga gastusin ng pamilya namin. Naiiyak na sagot ni Kenneth. Kaagad siyang nilapitan ng kanyang yaya. Marahan itong umupo sa kanyang tabi at hinaplos ang kanyang likod. Masyado lang talagang maraming iniisip ngayon ng mami mo, Kenneth. At kapag nalaman niya na hindi ka kumakain at pinapabayaan mo ang sarili mo, mas talong dodoble ang sakit na nararamdaman niya. Hindi naman totoo na wala kang nagagawa para sa kanila. Nasaksihan ko kung gaano kataas ang mga pangarap mo. Kaya sigurado ako, iho, balang araw, makakabawi ka rin sa kanila. Pagigihan mo muna ang lahat para sa pangarap mo. Mahabang paliwanag ni Josie. Nang dahil sa mga salitang yun, nagkaroon na nga rin ng linaw ang isipan ni Kenneth. Talaga po, yaya? Naniniwala ka po na maging matagumpay ako sa buhay kahit ganito na ang buhay namin ngayon? Mas lalong lumawak ang ngiti ng kanilang matandang kasambahay. Oo naman, Kenneth. Maging posible ang lahat ng mga pangarap mo. Basta huwag kang titigil sa pag-aaral at pangangarap. Bukas, ipaghahanda kita ng baon sa eskwelahan mo. Basta pumasok ka na, ha? Alam kong matindi yung pag-aalala mo para sa mga magulang mo. Pero walang magandang patutunguhan kung ikukulong mo lang ang sarili mo dito sa kwarto. Magiging maayos din ang lahat. Maraming salamat po talaga, yaya. Huwag ka pong maglala. Mas lalo ko pong pagbubutihin ang pag-aaral ko. Para kapag nakatapos na po ako,
at nagkaroon ng magandang trabaho. Okay lang mami at daddy, pati na rin po sa'yo. Sa kabila ng napakabigat na kanyang pinagdadaanan, nakuha pa nga rin umiti ni Kenneth nang dahil sa pagpapagaan ng loob ng kanilang kasambahay. Nagkaroon siya ng lakas ng loob para mas maging matatag sa pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Sinunod nga niya ang lahat ng payo ng kanilang kasambahay at walang ginawa kung hindi mas lalong tutukan ang kanyang pag-aaral. Pero isang gabi, noong makauwi nga siya galing sa eskwelahan, narinig niya ang usapan ng kanyang mami, pati na rin ng kanyang yaya Josie. Yaya Josie, pasensya ka na talaga kung kulang na naman ang sahod ko sa iyo ngayong buwan ha. Naubos kasi talaga ang lahat ng mga ipon namin mag-asawa dahil sa mga gastusin sa ospital. Sa katunayan nga rin yan, naibenta ko na rin pati ang kotse namin kahapon dahil nalulugi na rin ang mga negosyo namin. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, yaya. Iyang-iya na rin ako sa iyo. Umiiyak na sambi ni Donna na siya nagpatuloy rin sa mga luha mula sa mga mata ni Kenneth. Okay lang po yun, ma'am. Naiintindihan ko naman po ang sitwasyon nyo. Huwag niyo na pong isipin kung kulang man po ang sahod na ibinibigay niyo sa akin. Pasensya na rin po kayo. Kailangan ko kasi talaga magpadala para sa pamilya ko sa Pilipinas. Gustuin ko man pong makatulong sa kalagayan ni Sir. Wala rin naman po ako magawa. Nahihiyang sambit ni Josie. Yung pag-aalaga mo sa anak namin, sobrang laking tulong na nun para sa aming mag-asawa. Ewan ko ba talaga, Josie? Napakarami ko talagang problema ngayon. At aminado ako, hindi ko na rin masyadong naaalagaan pa ang anak namin. Maraming salamat sa lahat ng nagawa mong kabutihan para sa pamilya namin, Josie. Ikaw talaga, ma'am. Hindi niyo naman po kailangan na magpasalamat sa akin. Dahil parte po yan ng trabaho ko bilang kasambahay niyo dito. Masayang-masaya po ako. Dahil sa tagal ko po na nagtatrabaho sa inyo, hindi niyo rin po ako pinapabayaan. Umiiyak nga rin na sambit ni Josie. Gustuin ko man na manatili ka dito, Josie, para magtrabaho. Wala na rin ako magagawa. Dahil masakit din naman para sa akin na hindi kita mapasahod ng tama. Alam kong ikaw lang inaasahan ng pamilya mo. Kaya hindi ko rin gusto na ikulong ka pa sa ganitong klase ng trabaho. Naniniwala naman ako, Josie. Mayroon pang ibang mga mabait na amo na tatanggap sa iyo bilang kasambahay. Dahil napakasipag at napakabait mo talaga. Salamat din po talaga, ma'am. Bukas po, mag-aayos na po ako ng gamit para po umuwi ng Pilipinas. Balak ko rin po talaga sana na doon na muna magtrabaho at magtayo na lang muna ng kahit na isang maliit na tindahan. Maraming salamat talaga, Josie. Mag-iingat ka palagi, ha? Hindi ka namin makakalimutan. Sa mga narinig ni Kenneth, pakiramdam niya, tuloy na nga rin nadurog ang kanyang puso. Walang tigil sa pagbuhos ang kanyang mga luha. Dahil hindi nga niya inaakala na ang kasambahay na nagpalaki sa kanya, imapapahiwalay na nga rin sa kanya ngayon. Sa sobrang bigat na kanyang nararamdaman, pumunta na nga siya sa kwarto ng kanyang yaya. At naabutan nga niya ito na nag-aayos ng mga gamit. Sa puntong yun, paulit-ulit na hinihiling ni Kenneth na sana isang mahabang panaginip na lamang ang lahat ng pagsubok na pinagdadaanan ngayon ng kanilang pamilya. At pagising niya ay maging maayos na nga rin ang lahat.
Yaya, totoo po ba? Uuwi ka na po ng Pilipinas? Malungkot na humarap sa kanya si Josie. At katapos, imigpit nga siya nitong niyakap para pakalmahin. Makinig ka sa akin, Kenneth. Panimula nga nito habang pilit nga siyang pinapatahan. Kenneth, sikapin mo makapagtapos ng pag-aaral. Kahit na mahirap ang kalagayan mo ngayon. Alam ko naman, pinalaki ka naming matatag. Kaya hindi ka susuko. Kahit na wala ako sa tabi mo. Masaya ako. Dahil nagbunga lahat ng pagtitiis ko na malayo sa sarili kong pamilya. Dahil alam ko naman, nagabayan kita ng tama. Isang tunay na anak na rin ang turing ko sa iyo. Kaya napakasakit din para sa akin na iwan ka ngayon. Umiiyak na sambit ang matandang kasambahay. Kailangan niyo na po ba talagang umalis? Pwede naman po ako magtrabaho para makatulong po sa pagpapasahod sa iyo. Nasanay na po talaga ako na kapag uuwi ako galing eskwelahan, ang masarap na luto mo ang aabutan ko. Yaya Josie, huwag ka na pong umalis. Mas lalo lang po magiging malungkot ang bahay na ito kapag nawala ka po dito. Paliwanag ni Kenneth sa pagbabaka sakali na magbabago ang desisyon ng kanyang yaya. Kenneth, masakit din para sa akin. Pero mayroon din kasi akong pamilya na naghihintay sa akin. Sa katunayan, sila ang susundo sa akin sa airport mamaya kapag nakauwi na ako ng Pilipinas. Huwag kang mag-alala. Pagkadating ko doon, kakamustahin agad kita. Kahit na wala ako sa tabi mo, hindi kita papabayaan. Pangako yan. Pero yaya, nangako ka rin po sa akin, di ba? Attend ka rin po sa graduation ko. Ilang buwan na lang po, gagraduate na ako. Gusto ko pong kasama rin kita sa isa sa pinaka-espesyal na araw sa buhay ko. Walang tigil sa pag-iyak na dugtong pa ni Kenneth. Huwag kang mag-alala, Kenneth. Gagawa ako ng paraan para mapuntahan kita. Alam ko mahirap para sa iyo ang lahat ng ito. Pero naniniwala ako na kaya mong intindihin ang sitwasyon natin ngayon. Lahat ng pagsubok na dumadaan sa buhay ng isang tao ay mayroong dahilan. Darating ang araw na magbubunga rin ang lahat ng mga pinaghihirapan mo ngayon. Sana nga po talaga, Yaya Josie, mangyari po yan. Ipinapangako ko rin po sa iyo na kapag nakaipon po ako at nagkaroon ng isang magandang trabaho, hahanapin po kita. Babalikan po kita. Bibisitahin po kita sa Pilipinas. Napangiti na lamang si Josie dahil sa walang kapantay na pagmamahal na ibinigay sa kanya ng kanyang amo. Sa huling pagkakataon ay mahigpit nga niya itong niyakap. Napakasakit para sa kanya ang madamdaming pamamaalam na yun. Pero wala nga rin siyang ibang magagawa kung hindi tanggapin na lamang din ang lahat ng mga pangyayari. Noong makauwi siya ng Pilipinas, sinalubong siya ng kanyang 4 na anak at asawa. Puno ng pag-asa ang kanyang puso na isang magandang buhay din ang naghihintay sa kanya sa sariling bansa. Samantala, napakalaki pa rin ng paninibagong nararamdaman ni Kenneth dahil hindi nga siya sanay na wala siyang inaabutang kasambahay na nagluluto sa kusina. Sa kabila ng lungkot na yun,
Hindi talaga nawala sa kanyang isipan ang lahat ng mga magagandang aral at bilin na iniwan sa kanya ng kanyang minamahal na yaya. Ginamit niya ang mga yun para lalong magsumikap sa buhay at maabot ang kanyang mga pangarap. Makalipas ang ilang buwan, nakapagtapos na nga rin siya ng pag-aaral at nagkaroon ng trabaho. Subalit, sa kabila ng maliit na tagumpay na yun, hindi pa rin niya maiwasang malungkot dahil wala na nga siya komunikasyon sa kanyang yaya. Ang pangungulila niya para dito ay isa sa mga ginamit niyang motibasyon para makapag-ipon. Pero sa kabila ng kanyang magandang hangarin, hindi niya inaasahan na ang kanyang mga dating kaibigan na Pinoy din ang hihila sa kanya pababa. Uy Kenneth, ikaw ba yan? Aba, bakit ganito lang ang trabaho mo? Natatawang tanong ni Philip. Oo nga, hindi ba't mayaman kayo? Tandang-tanda ko pa, noong kolehiyo pa lamang tayo. Maganda ang trabaho ng mga magulang mo, di ba? May kasambahay nga rin kayo eh. At napakaganda ng kotse nyo. Ano nangyari sa'yo ngayon? Bakit parang bumaliktad ang mundo? Panunukso naman ni Gilbert. Nagkaroon kami ng isang mabigat na problema noon. Nagkaroon kasi ng sakit si Daddy. Kaya bumagsak ang mga negosyo namin. Paliwanag ni Kenneth sa pagbabaka sakali na maintindihan nga siya ng kanyang mga dating kaibigan. Pero mas talong nga lamang siya pinagtawanan ng mga ito. Tingnan mo nga talaga ang pagkakataon, no? Napakamalas pala ng buhay mo, Kenneth. Sa sobrang mapaglaro ng tadhana, hindi ko inaasahan na ang pinakamayaman na kaklase namin noon. Waiter na lang ngayon at pinagsisilbihan kami. Anong silbi ng pagkatapos mo sa kolehiyo? Kung ganitong trabaho lang din naman pala ang babagsakan mo. Pangmamaliit pa ni Philip. Sobra naman kayo. Kahit ganito ang trabaho ko, wala namang masama sa pagiging waiter ha. Nagsisimula pa lang din ako sa paghahanap ng trabaho. Kaya masyado pang maaga para marinig ko ang pangmamaliit nyo. Bakit nyo rin ba ako pinagtatawanan? Magkakaibigan naman tayo dati ha. Dati lang yun, Kenneth. Marami na nagbago ngayon. At hindi namin gusto na makipagkaibigan sa mahirap na tulad mo. Nasa Amerika nga tayo. Pero ganyan naman ang trabaho mo. Ano na lang ang sasabihin sa amin ng ibang tao kapag nalaman nila na sumasama pa rin kami sa'yo? Walang katapusan na pangungutka ni Gilbert. Ang mabuti pa, umalis ka na lang sa harapan namin. Marami ka pang customer oh. Huwag mo sasabihin sa kanila na kakilala ka namin ha. At ito nga pala ang tip ko. Natatawang inihagis ni Philip ang hawak niyang barya sa sahig. Pasalamat ka pa nga. At may nararamdaman pa kami na kahit konting awa sa'yo. Huwag ka nang mahiya, Kenneth. Pulutin mo na ang mga baryang yan. Sa itsura mo ngayon, halatang halata talaga. Matindi ang pangangailangan mo. Nakatungo na umalis si Kenneth sa harap ng kanyang mga dating kaibigan. Dahil maging ang ibang customer, ipinagtatawanan na nga rin ang kanyang naging kalagayan. Masakit para sa kanya na makatanggap ng kaliwat ka ng pumamaliit. Kaya minsan, nawawalan na nga rin siya ng tiwala sa kanyang sarili. Pero sa tuwing naalala niya ang lahat ng mga payo ng kanyang dating yaya, nabubuhay nga siya ng loob. Sa kabila ng pagtataboy ng kanyang mga dating kaibigan, hindi nga siya nagpa-apekto sa mga ito. Salip, nagpatuloy nga siya sa pagsusumikap. Kahit mahirap nga para sa kanya, nagtuloy pa nga rin siya para sa kanyang pangarap. Hanggang sa dumating na rin ang araw na nagbunga na ang lahat ng kanyang mga pinaghirapan. Nagkaroon siya ng isang maganda
at mataas na posisyon sa isang malaking kumpanya. Congrats sa'yo, Kenneth. Napakagaling at napakatalino mo talaga. Wala pang 2 buwan simula nang dumating ka dito sa kumpanya namin. Pero ngayon, nagkaroon ka na kaagad ng promotion. Masayang bati ni Mia noong magkaroon ng isang salo-salo matapos ang kanilang trabaho. Oo nga, Kenneth. Galing mo talaga. Ano bang sikreto mo? Mabilis mo nakuha ang loob ni boss. Dati kasi, noong wala ka pa sa kumpanya, palagi yung high blood. Samantala ngayon, tuwang-tuwa na talaga siya dahil mas talang lumalago ang kumpanya natin. Tinatanong pa ba yan, Tommy? Wala naman talagang sikreto si Kenneth eh. Kung may pagkakaiba mo siya sa atin, yun ay ang dobling sipag at dedikasyon niya sa trabaho. Tsaka walang duda, napakagaling talaga ni Kenneth. Hindi mo ba napapansin na halos araw-araw siyang overtime? Tapos yung mga proposals na ipinabasa niya kay boss, talaga namang pinaghahandaan at pinagpupuyatan. Kaya wala na talagang duda kung bakit mabilis siyang umaangat kaysa sa atin eh. Pagmamalaki naman ni Ara. Nang dahil sa mga papuring yun, nahihiyang tumingin si Kenneth sa kanila. Maraming salamat sa lahat ng pagbati nyo. Hindi naman ako magkakaroon ng promotion kung wala rin ang tulong nyo. Tatanawin kong isang malaking utang na loob ang lahat ng paggabay nyo sa akin noong nagsisimula pa lamang ako dito sa trabaho. Ikaw talaga, Kenneth. Nasa iyo na ang lahat. Bukod sa napakagaling mo, napakamapagkumbaba mo rin. Kung ako nga talaga ang mga magulang mo, sigurado, proud na proud ako sa'yo. Papuri pa nga ni Mia. Oo nga eh, napakaganda talaga ng pagpapalaki nila sa'yo. Bibihira na rin ako makakita ng ganyang klaseng tao. Karamihan kasi talaga sa mga katrabaho natin, nagkaroon lang ng isang magandang posisyon sa trabaho, napakayabang na. Hindi katulad mo, kahit malayo na rin ang narating mo, hindi ko pa rin nakakalimot. Kenneth, matanong ko lang din, di ba wala ka pang pamilya? Bakit parang araw-araw kang ganado sa trabaho? Sino bang inspirasyon mo? Napangiti nga talaga si Kenneth sa tanong na yun dahil isang espesyal na tao ang sumagi sa kanyang isipan. Bukod kasi sa mga magulang ko, naging inspirasyon ko rin ng dati kong yaya. Ilang taon na rin kasi na hindi kami nagkikita. Wala na rin akong balita sa kanya sa Pilipinas. Kaya ito, dinodoble ko talaga ang sikap ko sa pagtatrabaho. Gusto ko na rin talaga maging successful at makabawi sa kanya. Naluluhang paliwanag ng binata. Kaya naman pala, Kenneth eh. Pero alam mo ba, pareho pala tayo ng sitwasyon. Isang Pinay din kasi ang dati namin kasambahay. Napakabait nga niya eh. Ibang klase rin siyang mag-alaga. Kaya nga kahit matagal na rin pumanaw ang mami ko, hindi ko nararamdaman na wala akong nanay. Dahil palagi siyang nandyan sa tabi ko. Pagkukwento ni Ara habang malawak ang ngiti sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala, Kenneth. Sigurado naman ako na magkita rin kayo ng dati mong yaya. Positibo na mga dugtong ni Tommy. Bukod sa napakagandang trabaho, nagtuloy-tuloy nga rin ang tagumpay ng binata. Dahil natulungan na nga rin niya ang kanyang mga magulang na maibangon ang nalugi nilang negosyo noon. Masayang-masaya nga talaga si Kenneth dahil natupad na nga ang kanyang mga hiling na magtagumpay sa buhay. Nakabawi na nga rin siya sa kanyang mga magulang. Ngayong matagumpay na nga ang kanyang buhay, nagkaroon na rin siya ng isang espesyal na pagkakataon na makapagbakasyon sa Pilipinas. Pero sa halip na mamasyal, ginamit niya ang oportunidad na ito para hanapin ang kanyang dating yaya. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, mabilis nga niyang nahanap ang kinaroroonan nito. Noong makarating nga siya sa mismong bahay ng kanyang yaya,
Napaluha na lamang siya dahil sa kanyang senaryong naabutan. Matandang matanda na kasi talaga ang kanyang dating yaya. Malabo na nga rin ang mga mata nito. Yaya Josie, naaalala niyo pa po ba ako? Naiiyak na tanong ng binata habang mahigpit na hawak ang kamay ng matanda. Ke Kenneth? Ikaw na ba yan? Opo, yaya. Ako nga po ito. Kamusta na po ang mga mata mo? Hindi niyo na po ba talaga ako nakikita? Pasensya ka na, iho. Sobrang labo na kasi talaga ng mga mata ko. Pero kahit na ganito, naaninag naman kita. Sa ulong pa rin naman ang boses mo. Kahit na matagal na tayong hindi nagkita, hindi kita nakakalimutan. Emosyonal, pero may halong ngiting sagot ni Josie. Hindi rin po kita nakalimutan, yaya. Kaya nga po ito. Noong nakaibon po ako, talagang pinuntahan po kita dito. Tinupad ko po ang pangako ko na bibisitahin kita. Babalikan kita. Pero yaya, ano po ba nangyari sa'yo? Noong nagtatrabaho ka pa sa amin, nabanggit mo sa akin na nag-iipon ka para makapagpatayo ng isang magandang bahay. Pero bakit parang sira at luma na po ang tirahan nyo? Saan na po napunta ang lahat ng sakripisyo nyo sa pagtatrabaho? Nag-aalalang tanong ni Kenneth. Nakakalungkot man isipin, iho. Pero tulad na lang din ng nangyari sa daddy mo. Nagkaroon din kasi ng isang malubhang karamdaman ng asawa ko. Lahat ng naipon ko napunta sa operasyon niya. Mahabang gamutan ang nangyari sa asawa ko. Pero yun, hindi na rin niya kinaya. Hanggang sa pumanaw na rin siya. Nasaan naman po ang mga anak nyo? Bakit po mag-isa lamang kayo dito? Nasa eskwelahan pa ang bunso kong anak. Konting buwan na lang din. Makakatapos na rin siya ng kolehiyo. Yung tatlo ko namang mga anak, may sarili-sarili na silang mga pamilya. Bihira ko na lang silang makasama dahil hindi na rin sila umuwi dito. Napakalungkot talaga na naging buhay ko, Kenneth. Mabuti na lang talaga at hindi mo ako nakalimutan. Pumunta ka pa rin dito. Kaya kahit papano, nabawasan naman talaga ang bigat sa loob ko. Lubos nga talaga nalungkot si Kenneth noong marinig ang kwento ng kanyang yaya. Hindi niya inaasahan na ganitong klase ng buhay ang mayroon ng kanyang dating yaya. Pasensya ka na talaga, Yaya Josie. At ngayon lamang ako nakapunta dito. Ilang araw rin po kasi kitang pinahanap sa mga tauhan ko. Namiss talaga kita, Yaya Josie. Mabuti na lang po talaga at nagkita ulit tayo ngayon. Miss na miss rin kita, Kenneth. Kamusta ka na ba, iho? Ano bang mga nangyari sa'yo noong umuwi ako ng Pilipinas? Napakarami pong nangyari, yaya. Pero katulad po ng pangako ko sa inyo, hindi po ako tumigil sa pagsusumikap. Ngayon po, mayroon na rin po akong magandang trabaho at mga negosyo. Nakaipon na rin po ako ng malaki. Kaya ito po, tinubad ko po ang pangako ko sa iyo. Miss na miss ko na rin po ang mga luto nyo, Yaya Josie. Pero iho, pasensya ka na talaga, ha? Mukhang hindi na kita may pagluluto ngayon. Malabo na rin talaga ang mga mata ko. Noong huling beses na kumilos ako sa kusina, nasunog ko lamang ang lahat ng niluluto ko. Ayos lang po yun, yaya. Ang totoo po niyan,
Hindi naman po ako pumunta dito para magpaluto sa'yo. Pumunta po ako dito para siguraduhin na nasa maayos ka pong kalagayan. Gusto ko po sana kayong dalhin sa ospital para mapatingnan ng mga mata nyo. Naku, Kenneth, hindi na. Matanda na rin naman ako eh. Kaya sanay na rin naman ako na malabo ang mga mata. Ayoko din na gumastos ka pa sa akin. Dahil alam kong pinaghirapan mo ang lahat ng mayroon ka ngayon. Yaya naman, di ba nga po, ang paulit-ulit kong sinasabi sa'yo noon, hindi ako magkakaroon ng lahat ng ito. Hindi rin dahil sa'yo. Utang ko rin po sa'yo kung ano ang buhay ko ngayon. Kaya nga po ako nagsumikap noon para masigurado na nasa maayos na kalagayan ang lahat ng mga mahal ko sa buhay. At kabilang ka na po doon. Di ba nga rin, Yaya? Sa'yo na rin ang galing na anak na rin ang turing mo sa akin. Kaya Yaya Josie, hayaan mo naman po ako na gawing komportable ang buhay mo. Pakiusap pa nga ni Kenneth na mas lalo nagpaiyak sa matanda. Ikaw talaga, Kenneth. Mula noon hanggang ngayon, napakaswerte ko talaga sa'yo. Maraming salamat talaga sa lahat ng tulong mo sa akin. Ang pag-aalaga ko sa'yo at ang pagsisilbi sa pamilya mo ay isa sa mga bagay na maipagmamalaki ko talaga. Walang kapantay ang kasiyang pareho nilang nararamdaman sa puntong yun. At katulad ng matagal na pangako ni Kenneth sa kanyang yaya, sinigurado nga nito na nasa maayos siyang kalagayan. Naipagamot niya ang mga mata nito at pinaayos ang kanilang munting bahay. Subalit, hindi pa nga doon nagtatapos ang lahat. Bago siya umalis ng Pilipinas para bumalik sa trabaho, sinigurado muna niya na magiging masaya ang kanyang dating yaya. Malapit na nga rin kasi ang kaarawan nito, kaya't nagpatulong nga rin siya sa bunsong anak ng kanyang yaya para makapaghanda ng isang malaking sorpresa. Sigurado talaga ako magiging masaya si Mama sa sorpresa mo, Kuya Kenneth. Ang totoo nga niyan, matagal na rin niyang inihiling na muling makumpleto ang pamilya namin. Kaya nga lang, masyado silang malayo sa amin at wala ring sapat na pamasahe para makauwi. Mabuti na lang talaga at nandiyan ka. Kaya sa wakas, matutupad na rin ang matagal na niyang pangarap. Naiiyak na sambi ni Claire, ang bunsong anak ni Yaya Josie. Wala rin akong ibang hiling kung hindi ang kasiyahan ni Yaya Josie. Kaya kung kinakailangan niyo ng tulong ko, huwag talaga kayong mahihiya na magsabi sa akin. Dahil hindi ko kayo tatanggihan. Sobrang malapit sa puso ko ang mama nyo. Kaya gusto ko talaga na magkaroon kayo ng isang komportableng buhay. Paliwanag naman ni Kenneth. Tama po pala talaga ang lahat ng kwento sa amin ni Mama noon na napakabait niyo po. Madalas po kasi kayo niyang nababanggit sa amin bago kami matulog. Palaging sinasabi sa amin ni Mama na dapat gayahin kita na mataas ang pangarap sa buhay at napakabait na bata. Naiingit nga po ako sa inyo dati eh. Kasi nasubaybayan ni Mama ang paglaki mo. Samantalang ako, hindi ko po siya nakasama noong bata pa ako. Pero ngayon, naiintindihan ko na po ang lahat ng mga sakripisyo niya. Kung hindi naman po dahil sa pagtatrabaho niya sa Amerika, wala po ako sa posisyon ko ngayon. Tama ka dyan, Claire. Napakaraming sakripisyo ni Yaya Josie para sa inyo. Alam ko matutuwa siya kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko rin ang lahat ng makakaya ko para matulungan ka. Nakangiting sambit ni Kenneth
Samantala, walang kaalam-alam si Josie sa isang malaking sorpresa na naghihintay para sa kanya. Noong nakaraang taon, ang bunsong anak niya lamang ang kasama niya para i-celebrate ang kanyang kaarawan. Pero ngayong taon, hindi nga niya inaasahan na matutupad ang kanyang matagal ng hiling. Isang umaga, nagulat na lamang siya nang makita niya ang lahat ng kanyang mga anak. Napaiyak talaga siya sa sobrang tuwa dahil matagal na nga rin niyang hinihintay ang isang espesyal na pagkakataong ito. Nagkaroon nga sila ng masinsinang pag-uusap ng kanyang mga anak. At nangako ang mga ito na mas lalo magsusumikap sa buhay para mas maging madalas ang pagkikita nilang lahat. Habang pinapanood naman sila ni Kenneth, napaiyak na lamang din siya dahil masaya siya para sa kanyang dating yaya. Maya-maya, lumapit ito sa kanya para yakapin siya. Kenneth, anak, maraming salamat talaga sa iyo. Salamat sa sorpresa na inihanda mo para sa akin. Ito na rin talaga ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Walang tigil sa pagluha na sambit ni Josie. Walang anuman po, yaya. Masaya rin po ako na makitang muling makumpleto ang pamilya niyo. Gagawin ko po ang lahat para mapasaya kayo. Kaya po sa sorpresang ito, hayaan niyo rin po ako na tapusin ang pagpapagawa ng bahay niyo at ang isang tindahan para po mayroon kayong negosyo dito. Gusto ko pong panatag ang isipan ko kapag bumalik na ako sa Amerika. Napakabuti mo talaga, Kenneth. Sobra-sobra na itong ibinibigay mo sa akin. Magaan na po ang loob ko, yaya. Dahil alam ko, naaalis ako ng Pilipinas na nasa mabuti kang kalagayan. Binabalik ko lang po ang lahat ng kabutihan niyo sa akin noon. Lahat po ng biyaya na mayroon ako ngayon. Dahil din po sa tapat niyong serbisyo at pag-aalaga sa akin. Mahal na mahal po kita, Yaya Josie. Maraming salamat, Kenneth. Mahal na mahal din kita, anak. At wala akong ibang inihiling kung hindi maging maayos din ang kalagayan mo at ng mga magulang mo. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Magmula sa araw na yun, walang kapantay ang kasiyahan ni Kenneth dahil muli nga niya nakasama ang kanyang dating yaya, ang taong nag-alaga, nag-aruga at nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Hindi matatawaran ang kanyang pagmamahal at pasasalamat sa taong ito na itinuturing na nga rin niya na kanyang parang tunay na nanay. Sa kanyang pagbabalik sa Amerika, hindi natapos doon ang kanyang pagbabakit ng malasakit at pasasalamat. Patuloy siya nagpapadala ng tulong, nagpapakita ng pag-aalala at nangangamusta sa kanyang dating yaya at sa kanilang pamilya. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa Amerika, hindi niya nakalimutan ang mga taong naging bahagi ng kanyang pagbubog at pag-unlad. Isinabuhay niya rin ang lahat ng aral na itinuro sa kanya, lalo na ang pagpapakumbaba at pagmamalasakit sa ibang tao na kanyang nakakasalamuha. Natutunan niya na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay ang tunay na pagmamahal. Higit pa sa tagumpay, mas mahalaga ang pagkakaroon ng pusong marunong magpasalamat at magbalik ng kabutihan. Dahil para sa kanya, ito ang tunay na yaman ng buhay. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ng lalaking si Kenneth. Sa kwentong ito ay pinapaalam, kung may kakayanan tayo, ay piliin din natin na balikan ang mga taong nagmalasakit sa atin.
Dahil sabi nga nila, ang paglingon sa ating pinanggalingan ay ang kaugalian na dapat nga nating isinasa puso at isinasa isip. Huwag niyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel, Untold Stories TV.